Hi, kamusta? May bago na naman akong kwento sa inyo. Kaya stay tuned lang kayo dyan. At ang pamagat at link nito, ilalagay ko sa comment section. Salamat. Simulan na natin. Ang pelikula ay kwento ng isang teenager na itinagkatiwala sa kaibigan ng kanyang ina dahil sa kanilang kinapaharap na mga problema. Dahil nakatira siya sa bahay kasama ang kutis labanus at makurbade na kaibigan ng kanyang ina, kaya madalas siyang nakakaranas ng mga tukso. Sa simula ng pelikula ay ipinakita sa atin ng isang binata na nagngangalang Songsu na may bitbit na luggage matapos matanggap sa isa sa mga unibersidad sa lungsod ng Seoul. Pinuntahan siya ng kanyang ina na si Hee-seon at pareho silang nahaharap sa masalimuot na problema dahil nabiktima ng real estate scam ang kanyang ina nang bumili ito ng bahay. Dahil sa mga nangyari, walang choice si Songsu kundi ang lumipat at manirahan pansamantala sa kaibigan ng kanyang ina, habang inaasikaso naman ng kanyang ina ang problema sa panloloko sa kanila. Pagdating nila sa bahay ng kaibigan ng kanyang ina, nakilala ni Songsu si Joyong, ang matalik na kaibigan ng kanyang ina. Nangapo si Joyong kay Hee-seon na aalagaan niya si Songsu habang inaasikaso nito ang problema nila sa scam. Masaya si Joyong na tinanggap si Songsu dahil umalis ng bansa ang kanyang asawa para magtrabaho. Pagkatapos noon, dinala ni Joyong si Songsu sa silid kung saan siya pansamantalang manunuluyan. Habang papaakyat sila sa hagdan, palihim na sumilit sa ilalim ng mga damit ni Joyong ang tilyong si Songsu. Kinaumagahan sa campus, makikitang nakasalubong ni Songsu ang kanyang kaibigan na si Yongchul, na nagkataon doon din nag-aaral sa unibersidad. Pag-uwi ni Songsu ay naabutan niya si Joyong na nag-yoga, at dahil sa mga nakakaakit na mga post nito ay kaagad na nag-react ang kanyang magic wand. Pumunta siya sa kanyang silid at nagpanta siya tungkol sa pagbibigay sa kanya ni Joyong ng CTR sa kanyang pangalawang Hulyo. Kinabukasan sa campus, imbes na ipagpatuloy ni na Songsu at Yongchul ang kanilang mga aktibidad bilang isang mag-aaral, ngunit heto, sa halip ay dinidigyang pansin nila ang mga babaeng estudyante na dumadaan. Hindi nagtagal ay nakasalubong nila ang magandang estudyante na si Hee-jong at natigilan ang dalawa nang makitang dumaan ito sa harapan nila. Sa gabi habang naglalaro si Songsu ay nauhaw siya, kaya pumunta siya sa kusina para kumuha ng tubig. Pagbaba niya ng hagdan ay narinig niya ang mga boses ng mga nagkakaisang mga bansa na nagmumula sa silid ni Joyong. Hindi nakatiis at sumilip siya sa siwang ng pinto at nakita niya ang asawa ni Joyong na nakauwi na mula sa trabaho at ngayon ay masipag na nag-aalaro sa bukid at naglaladay ng binhi. Nang matapos na sila, makikita na hindi nasiyahan si Joyong sa performance ng kanyang asawa dahil napakabilis na natapos ang kanilang digmaan. Kinabukasan, kinailangan muli ng kanyang asawa na mag-out of town dahil sa kanyang trabaho. Nang papunta na si Songsu sa school, magpapaalam na sana siya kay Joyong at naabutan niya itong naglilinis ng bahay. Habang pababa siya ng hagdan, biglang humarap sa kanya si Joyong at tumingala. Isang napakagandang tanawin para sa kanya na parang kakantay ko sa microphone. Dahil sa ganda ng view, nag-react kaagad ang magic wand ni Songsu kaya nagmamadali siyang umalis. Simula ng pangyayaring iyon ay palagi na niyang sinisilip si Joyong at pinagpapantasyahan ito, ngunit hindi ito pinapansin ni Joyong. Isang araw ay humalis si Joyong upang bumili ng mga damit at si Songsu ay nagmamadaling sumakay ng taxi upang sundan ito. Nakita niya itong pumitihi ng mga damit sa isang shop nang biglang dumating ang isang lalaki na may-ari ng shop at kinausap si Joyong. Hindi nagtagal ay pumasok si Joyong sa isang fitting room at palihim na sinundan siya ng lalaki. Dahil sa pagiging mausisa, pumasok din si Songsu sa katabing fitting room kung saan naririnig niya ang mga tunog ng pag-ibig, habang ang lalaki ay masipag sa pag-aalaro sa bukid ni Joyong. Nang matapos ang kanilang matinding bakbakan sa fitting room, inihatid ng lalaki si Joyong sa labas para sumakay ng taxi pauwi. Habang naghihintay ng taxi, nakita ni Joyong si Songsu na papalabas ng shop na pinandalinan niya kanina. Noong gabing iyon ay umuwi si Songsu at nakita niya si Joyong nakatatapos ng maligo. Nang gagamit na siya ng banyo para mag-toothbrush, nakita niya ang ginamit na underwear ni Joyong at kinakabahan niyang inamoy-amoy ito.
Biglang binuksan ni Joyong ang pinto at nakitang hawak nito ang underwear niya at eksakto ding nakita na nakasaludo sa kanya ang magic wand ni Songsu. Sa nakakailang na sitwasyong ito ay ngumiti na lang si Joyong at humalis. Isang gabi ay lumabas si Songsu ng kwarto para kumuha ng pagkain at nakita niya si Joyong na nalasing kaya inafe niya ito papunta sa kanyang silid. Dahil magkadikit ang kanilang mga katawan, naaamoy niya ang mabamong amoy ni Joyong. Kaya agad na pumasok si Songsu sa kanyang silid at ginawa ang 5-finger exercise para magpatangkad. Inabukasan sa campus, ininditahan siya ni Yongchul sa isang party kasama ang iba pang mga taga-unibersidad. Sa party ay nagsimulang magsaya ang lahat habang humihinom at habang lumalalim ang gabi, nalasing na si Yongchul kaya pumara si Songsu ng taxi para makauwi na ito. Nagpasya naman si Hee-jung at Songsu na maglakad na lamang pauwi habang nag-uusap at doon ay naramdaman nila na gusto nila ang isa't isa. Pag-uwi ni Songsu, narinig niya ang ingay na gawa ng paghidig na nagmumula sa kwarto ni Joyong. Hindi na naman nakatiis si Songsu at sumilip siya sa siwang ng pinto at nakita niya ang may-ari ng tindahan ng mga damit na nag-aararo sa bukid ni Joyong dahil nag-out of town na naman ang asawa ni Joyong para magtrabaho. Hindi na tinaya ni Songsu ang nararamdaman kaya nanood siya ng Viva Max na pelikula at nagsimulang gawin ang teknik ng pagpapatangkad. Biglang pumasok si Joyong para dalhan siya ng pagkain pero hindi niya ito napansin at naabutan siyang disi sa pagpapatangkad. Nagulat si Songsu na nahihiya kaya umalis na lang si Joyong na nakaniti dahil sa natuklasan niya. Dahil sa mga nangyari, si Joyong ay laging laman ng isip ni Songsu. Kahit sa campus ay natutulala siya sa pagpapantasya, kaya nilapitan siya ni Yongchul at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Ikinwento ni Songsu ang lahat ng pangyayari kay Yongchul na ikinagulat nito at ikinaiinggit. Pag-uwi niya mula sa school ay nakita niya si Joyong na mahinding na natutulog sa sofa habang nakabilad ang pares ng mga cakes nito na parang inaakit siya. Nagpipigil siya at hindi niya ito pinansin at dumiretso na lang siya sa kwarto niya. Habang nagdidihis siya, biglang pumasok si Joyong sa kwarto niya na may mapang-akit na mga tingin at bigla niyang ipinakita kay Songsu kung saan matatagpuan ang dalawang bulkan mayon. Kusang loob niyang nilapitan si Songsu at binigyan siya ni Joyong ng CPR sa pangalawang hulo at pagkatapos ay hinayaan siyang matutunan kung paano ang mag-araro sa kanyang bukid. Simula ng hindi malilimutan experience na iyon, hindi na nahihiya si Songsu na sabihin kung kailan niya gustong mag-araro sa bukid ni Joyong. Nagsimula na rin siyang maging masaya at ma-inspired dahil sa mga nangyayari sa kanila ni Joyong. Ngunit sa kabila ng mga ito ay mukhang malungkot at may pagsisisi si Joyong dahil alam niya mali ang kanilang ginagawa. Ilang araw pa nakalipas, tinawagan siya ng kanyang ina at tinanong kung kumusta na ba siya. Sinabi naman ni Songsu na ayos lang siya at huwag mag-alala tungkol sa kanya dahil masaya naman siya sa mga nangyayari sa buhay niya. Pag-uwi ni Songsu, nakita niya ang may-ari ng tindahan ng mga damit na masipag na nag-aalaro sa bukid ni Joyong. Natigilan si Songsu at parang dinudurog ang puso niya dahil sa nakikita. Nagseselos siya at nakaramdam ng pagkagalit pero wala siyang magagawa kaya napagdesisyonan niya mag-impake ng lahat ng mga damit niya para makaalis na kaagad siya sa bahay na iyon. Maya-maya ay tinuntahan siya ni Joyong na may dalang envelope na naglalaman ng mga pera para ibigay sa kanya para sa kanyang tuition. Ngunit disappointed na si Songsu sa kanya at sinabing kung pera iyon mula sa pagbebenta ng kanyang bukid, ay huwag na lang at salamat na lang sa lahat. Pagkaalis ni Songsu sa bahay ni Joyong, nanatili muna siya sa boarding house ni Yongchul ng ilang araw. Samantala, napoponsensya naman si Joyong sa ginawa niya kay Songsu dahil hinayaan niya ito umalis sa kanyang bahay at nagkasamaan sila ng loob. Habang nakatambay ang magkaibigan ay dumating naman si Hee-jung at walang abog-abog na inamin sa kanya ni Songsu na gusto niya siya na maging girlfriend niya at masaya namang tinanggap ni Hee-jung si Songsu bilang kanyang kasintahan. Sinabi ni Songsu kay Yongchul na kailangan nila ni Hee-jung ng mapupwestuhan para sa alam muna ang unang pagbabakbakan nila. At naiintindihan naman ito kaagad ng kanyang kaibigan
Kaya umalis muna si Yong Chul kasama ang kanyang kasintahan. Nang tapos ang pelikula nang nagmamadaling nilinis ni Song Soo ang kwarto ni Yong Chul at pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at nakita niya si Hee Jung sa labas na naghihintay sa kanya para pitasin ni Song Soo ang kanyang prutas. Excited niyang pinapasok si Hee Jung sa kwarto at doon ay nagsimulang isupaw ni Hee Jung ang lahat-lahat kay Song Soo. Kaya hindi na nakatiis si Song Soo at tuluyan na niyang pinunit ang lanit nito. Kung nagustuhan mo ang recap, please like this video at